Hey there. Good, how are you? I'm good here to detach? This is perfect. Okay. I'm gonna detach and remove all my chains and it's all yours. Yeah. Give me some time. Perfect.
Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Idaho. Nandito ako sa Bonners Ferry, Idaho. Dahil yung aking manifest sa pag-cross ng border today sa Canada ay hindi pa siya clear. So yan, naka-blue pa siya. Ibig sabihin ay ano ba? Yeah, hindi pa siya nag-green light. Ito, tapos na to, green light na. Then itong blue wala pa. Paano ba to? Okay, yeah, Kingsgate. Itong mga naka-green tapos na to. Ito na lang. Ito yung status ko ngayon. Hindi pa siya na-confirm. I don't know kung anong ginagawa na. Nasa files na ng document, nasa files na ng custom dito sa Kingsgate sa may British Columbia, pero hindi pa siya in-acknowledge or not sure. Siguro tinitingnan pa nila ng mabuti yung mga documents na kung clear na, nakabayad na ba ng taxes, everything, etc. So anyway, mga chuy, mga chay, nandito ako sa matagal na tong truck stop. I think matagal na tong nagawa. 2 years ago, 3 years ago, I'm not sure. Pero unang beses ko pa lang tumigil dito dahil coming from Ispukan or galing from Postpols, once na head north na kami ng Canada, never akong tumitigil dito dahil malapit na lang siya from Postpols hanggang Kingsgate sa British Columbia. It's 180 plus kilometers, so mga almost 2 hours kurbada. So ngayon, first time kong tumigil dito sa truck stop nila. Magandang truck stop. Kita nyo naman sa view sa taas. Maraming spot. Okay, maraming spot. Then yeah, sa mga gilid-gilid, marami. So una ko palang tumigil dito. As in una, promise, una ko palang tumigil dito. Ito yung I think, example, all the way ka to Canada, naubusan ka ng oras. Pero ito yung target ko sana kagabi. Kung sinipag ako kagabi na mag-drive pa all the way, dito ang target ko na titigil. Okay? So ang oras ngayon ay alas 10 na ng umaga, Mountain Time. Alas 10 na ng umaga, pero hindi pa rin siya clear. So gumamit ako ng 2 hours sa driving. So yung aking oras tumatakbo na, no? So ito yung hindi ka pa clear. Ito yung area na pwede kang titigil, pwede kang mag-rest muna. Pangit ang panahon, snowy, storm along the way. So pwede kang titigil dito, papalipas ng masamang panahon or palipas ng oras or reset, pwede. Pero again and again, first time ko palang tumigil. Now, dahil first time ko tumigil dito, pupuntahan natin sa loob kung anong meron, kung anong mga tinitindan na sa loob. Then para kahit kayo na nanunood, makikita ninyo kung ano yung pinapakita kong mga lugar, anong meron sa loob. Kasi mostly nakikita nyo, loves, kapuso mo. Pupuntahan ko sa loob. And washroom na rin. Ooh-wee! Ay, tatanong din ako kung pwedeng mag-refuel dito. Yung EFS namin na card ay pwedeng gamitin dito sa kanilang truck stop. Okay, ito yung loob nila. Maluwag. Nice. May mga pagkain. I think may mga pagkain sila dito. Basta here. Mga drinks. Kain. Puff. Yeah. Washroom muna ako. So may restaurant dito sa loob. Nice. Oh yeah, may restaurant sa loob.
Okay, meron silang mga items dito. I hope hindi mga made in China. Yeah. Cups. 90 daw. Mahal naman ang cups nila. Port the shots. Explore Idaho. Man, mahal. Check it out sa Facebook, Instagram. Life is better on boat. Idaho. Fish. Oh, more on fishing dito guys. Dapat yung may wolf yun, no? Lone wolf. Yan ang gusto ko. Bibili ako nito. The Lone Wolf. Kasi ang Idaho, alam nyo, kilala din sa maraming mga wolf. Nakakita ako. So anyway, ito yung area nila. Taas. And then ano to, carton, yan ang cashiers, mga pagkain dito sa loob, may ATM. And yeah, pili lang ako ng isang ano pa. Red Bull. 246 grade 1. Ang kulang lang nila dito ay wala silang truck accessories. Parang pure na tindahan lang talaga. Yeah, walang accessories na mga gamit. Yeah, here. Okay, ito lang. Yeah, ito lang yung mga accessories nila. Mga basic needs lang ng mga truck driver. Yeah. Not much. Anyway, bayaran ko lang tong sombrero, the Lone Wolf. And isa Arcadian, Canadian Arcadian. Hi there. Yeah, you guys accept EFS card for a fuel? Yes. Oh, okay, that's nice. 24.91 for the start. So when you fill up, just input the card, or I should be here? Go and just input the card outside. Oh, it works there. Yeah, on 11, 12, 13. 11, 12, and you have DEF also? Yes, on 11 and 12. 11 and 12? Yeah. All right, okay, sounds good. Thank you. You're good to go. Thanks. You have a good one. If you have Thanks, any man. problems, just come back in. The Lone Wolf. Ito yung hinahanap kong sombrero, guys. Yeah, so ito yung fueling area nila. Meron silang DEF. Okay, parang style lang din ng ano, ng Flying J style, saksaking EFS, then DEF. Nice. Para pag maubusan ng diesel or I need fuel, dito na ako mag-fill up. Then meron silang restaurant sa loob. Ang pangalan pala nito ay Sturgeon Station. Yeah. Well done. Check muna ako ng aking load kasi merong waste station sa unahan. Baka sakali, baka merong akong makitang defect dito na hindi kaaya-aya, na masakit sa mata sa mga officer, para wala silang reason na ma-pull over ako. Double check ko lang everything habang nandito pa. Then kung meron mang defect or kung meron akong makita, tawag ng mekaniko para maayos agad bago tatawid ng waste station. Okay, I'm gonna show you guys. Ito binago ko na. Why? Kasi kahapon masyadong ubos na yung trade niya, umaabot na dito, so kailangan. Okay, that's correct. Okay, dapat hindi siya sagad, dahil ang penalty niyan, pag nakita ka ng DOT, masyado siyang meticuloso sa mga securement. At sinukat niya, nandito itong boomer mo, itong ano mo, nandito na, sagad na siya, halos dikit na siya dyan.
may kaukulang penalty yan. I think $300 or $500 or $700. I'm not sure. So, pero yun ang I think napanood ko na ini-explain ng isang DOT officer na pag nag-secure ka, kailangan meron kang isang one thumb, okay, pagitan. Ito binago ko kasi kahapon, sagad na siya. Lumuwag siya ng lumuwag kasi habang nasa transit ka, itong load naglulus ang kanyang dahil lalo nang itong gulong mo ay hangin. Kita mo yung ng hangin, 'di ba? Sa sobrang higpit na yung downforce niya, halos press na siya ang tires. So binago ko to, that's correct. Ito sobra. Okay, sobra. Sakto. And double check natin kung iba. Ito sobra din. Sobra. Then sobra to. Yan o. Dapat may isang yung isang thumb. But depende sa laki ng thumb ng isang officer. Pero kailangan at least ito sakto lang. Yeah, sakto yan. Depende sa thumb ng officer, no? Yeah, double check ko lang kasi di ko alam kung yung mga officer na nandito naka-assign sa Idaho meticuloso masyado sa securement. Titingnan nila kung masyadong sagad na yung mekanismo doon sa pinakadulo. May mga tendency silang i-pull over ka, susukatin nila, magkakaroon sila ng magkakaroon ka ng ticket, no? So kailangan aware ka doon sa mga bagay na yan para iwas ka rin sa ticket, dahil maapektuhan din yung score ng company, yung safety rating score ng company. Pag once ang isang company ay maraming violation siya dahil sa kagagawa ng mga driver, hindi proper yung pre-trip. Ngayon, every time na dadaan yung isang company, isang trucking company, every time na dadaan siya sa weigh station, dahil pangit yung safety rating niya as company, every now and then ititigil ka nila. Believe me. Yeah, let me know sa comment yung mga truck driver, pag pangit ang safety rating ng isang trucking company, every time na dadaan ka ng weigh station, lagi kayong pull over. Kasi I know nasa isip nila, ito pangit, ito hindi maayos nag pre-trip, maraming violation to in the past few months. Then kadadaan ng truck ninyo, tigil ng tigil. So sino maabala? Ikaw. Ngayon kung natigil ka, nakitaan ka ulit ng butas, nakitaan ka ulit ng violation, another violation na naman yun sa company mo. Magkaka-violation ng company mo. Yung safety rating ng company, bababa siya ng bababa. But pag maganda ang safety rating ng isang kumpanya, napapansin ninyo, napakadalang itigil yung mga kumpanya na magandang record. Bypass ka lang every time na dadaan ka. Pagtingin nila Q-line or pagtingin nila kung anong company, wala masyadong mga violation, bypass ka lang, diretso na. Kasi alam nilang, for sure, nasa isip nila na itong mga driver, they're doing their job na ayusin ang pre-trip, ayusin yung securement. So diretso ka lang, hindi ka mabala, walang problema sa kumpanya. Di ba, malaking bagay pag merong printer. Tapos na. Dami, ubos agad ang ink. Dami naman. Ubos ang labas. Punta ako dito ng alas 3 ng hapon. Dumating ako dito mga 9 o'clock, 9 or 10. Until now wala pa ring update sa aking, hindi pa na clear. Yeah, wala, blue pa rin. I don't know. So kinausap ko na yung aking dispatch. Tinawagan doon niya yung broker.
Ganito minsan pag mga import na load from China. Itong Caterpillar is from China. Takes time para ma-clear. Wala stress na. So sisingilin ko sila ng waiting time. Babayaran nila yung aking paghihintay. Almost 4 hours na yung aking waiting time. Kaya wala silang option kundi bayaran yung aking waiting time. So instead na nanonood na lang ako ng TV. Nganong magpa-stress man ta ng kwan. It is what it is. Kung hindi ma-clear, din okay. Naamantay mga entertainment diri sa kwan, naamantay entertainment diri sa loob ng truck, so hindi ka mabuboard, no? Pero it's okay. So ngayon, wala na akong pagkain. I mean, ulam. Pati tubig. Pero may city dito, I'm not sure if gusto sana walang Walmart lang dito sa Bonner's Ferry. Gusto sana mag-grocery kahit konti. Good morning. Good morning mga choy, mga chay. Alas 3 ng madaling araw dito sa pinaradahan ko kahapon. Lumabas yung aking permit. Na-clear yung aking load sa border around 7 o'clock ng gabi. 7 o'clock ng gabi. So, I'm good to go. Wala akong restriction sa Idaho para hindi ako makatakbo kahit oversize dahil 10 wide lang siya. Hindi ka lang lalagpas ng 10 wide, that's okay. British Columbia, hindi ka lang lalagpas ng 3.2 meters sa wide. You can drive anytime, any day. So walang restriction sa British Columbia. Pwede akong pumasok ng British Columbia. So wala akong restriction here and British Columbia kahit gabi dahil 10 wide lang ako, so pwede. Tatakbo na ako ngayon para in any case kung maganda ang takbo ng panahon, ma-unload ko today from here around 8 hours. Maabutan ko pa yung customer bago sila magsarado sa Saskatchewan. So bali yung aking waiting time kahapon umabot ng 8 hours lahat. 8 hours ang aking waiting time. MMK, SK. Problema lang dito, walang duty free. Alas 9 pa magbubukas pero hindi ko na sila hintayin kahit hindi ako makabili ng UC. Yeah. Dog test. Yeah, let's go. Mga chay, let's go. Wala pa kung oras pa. 4 minutes pa.
Good morning, sir. I live in Winnipeg. Since Saturday, I got 3 packs of tobacco, personal consumption. Yeah. There, take care. Thank you. Have a good morning. Good morning, sir. I live in Winnipeg. Since Saturday, I got 3 packs of tobacco, personal consumption. Yeah. There, take care. Thank you. Have a good morning.
Naantok ako. Nakalagay dito no parking, but kailangan ko na kasing magkape. Wala na, yan o. No parking anytime. Violating the rules. Ito yung town ng Fernie. I don't know, town or city. Yeah, napapaligiran ng mga malalaking bundok. No parking, pasensya na. Kailangan ko talagang mag-park. Kailangan kong kumuha ng kape. Then sabayan ko na rin ng load check bago ako alis, kasi kaninang 3 o'clock pa lang ako nag-start mag-drive. So kaya na medyo nakakantok, pero nakatulog naman ako ng at least 6 hours kaya ng umaga. Okay, 9 minutes to Swift Current. Sulit yung aking pagising ng umaga. Kahit ngayon inaantok-antok na ako dahil 2:33, alas 3 ako gumising. Lumipad o umalis ako sa parking around mga 3:30 na ng madaling araw. But sulit dahil bago sila magsarado ng 4 o'clock today, matatanggal na tong 950 wheel loader sa aking likod. Yeah. So far, so good. Walang aberya, walang delay along the highway. Everything napaka-smooth, lahat ng travel. Nag-refuel ako sa Medicine Hat, Flying J. Instead na diretso na ako ng eastbound, ikot pa ako ng Flying J 2 kilometer, 2.9 kilometers refuel kasi sayang yung points ng Flying J. Sayang yung points. Meron ko nadaan ng mga refuel area
there, mga 2 hours plus hanggang dito sa Swift Current. And now 7 minutes and 25 seconds nasa yard na ako ng Feeding Canada Swift Current. Bihis ako ng pantrabaho dahil init, alikabok. So yung sinuot ko nung pag-load, madumi na to eh. Pati yung pantalon. Ito muna aking susutin dahil papawisan din mamaya. Then yeah, yun ng alikabok masyado. Unloading. Okay. Trabaho to dahil tatanggal ako ng magdi-detach ako ng trailer, then tatanggal ng mga chain. Hindi ko na lang papakita sa inyo dahil it's the same thing, parehas lang. Hey there. Good, how are you? I'm good here to detach. This is perfect. Okay. I'm just gonna detach and remove all my chains. What's that, sorry? I'm gonna detach and remove all my chains and it's all yours. Oh, okay. All right? Yeah. Give me some time. Perfect. Okay. Anyway, let's go. Tara. Dala pang airbag. I'll see you guys mamaya pag... Uy, yung aking ano pala, 360 na sa taas pa. Okay, all done. Oh, yun, mas malaking loader oh. So, anyway, meron ba akong confident to unload it? Maybe. I'm gonna try. Walang tao. Out na yata sila. Yay. Okay, first thing first, brake, switch on, switch on.
Fashion mo talaga yung ginagawa mo. You don't care. Right? Maraming magaan na trabaho but pinili ko tong mahirap na trabaho. Why? I don't know. Guys, done. In it. Paperworks, na-send na everything. Naka-depart na ako. Gusto nilang arrive and depart ka palagi sa iyong destination. Yun ang policy ng company. Then so be it. Let's go for that. Mahirap, nakakapagod, init, alikabok. But again, yung sinabi ko na pag gusto mo yung trabaho, pag fashion mo yung ginagawa mo, yan ang sinasabi sa pag tinatanong ka ng mga puti dito. Hindi na yung how are you, I'm good. No. Pag fashion mo yung trabaho, yan ang sinasabing I cannot complain. I'm all done. Papalipas lang ako ng gabi sa Regina if makakaabot ako. Yeah. Kaabot ko today. I think meron pa akong enough hours. Then home na ako, home base na ako. Pahinga muna ako, reset for 2 days. Then meron na akong reload plan for another trip papunta naman ng Midwest ng Amerika. Pagod, init. Thank you, Lord. Let's go. I'll see you guys on my next video pag amping mo tanan, and enjoy the rest of the weekend. Bye bye.